Hi, magandang araw nga po pala sa inyong lahat. Ngayon nga po ay araw ng Monday. Pinagpalang araw nga po pala ng Monday sa inyong lahat. Ito nga po at kumakain po kami ng almusal. Siyempre bago ang lahat ay tayo po muna ay kumain ng almusal sa umaga bago po tayo mag-umpisa ng trabaho. Since ang inyong inday ay naka-work from home, kaya kumakain po talaga ako muna sa umaga bago po ako pumasok po doon sa office ko. Anyway, sa kabilang kwarto nga po iyan lang po ang opisina ko. Kaya kain po muna tayo mga mare. Gustong gusto ko po talaga kapag umaga yung kakain po kami ng sabay-sabay sa bahay. Lahat ng tao kasabay mo kumain sa bahay. Except lang po si Roberta at saka si Tikling. Talagang hindi sumasabay yung dalawang yun sa akin sa almusal. Bihirang-bihira sa sikat ng araw sumabay sa almusal yung dalawang yun sa akin. Lalo na si Roberta. Kasi si Roberta anong oras po yung gumigising sa umaga. Ang gising po noon ay halos ay tanghalian na. Kasi sa gabi ay kumakain po iyon na medyo marami-rami. Kaya pagdadating ng umaga ay late na po siya kung gumising. Pinababayaan ko nga na matulog. At syempre kapag may pasok naman ay talaga namang halos wala din silang tulog sa kakaaral. Kaya sabi ko ay hayaan na lang muna sila matulog at para dagdag laki din po yun sa kanila. Sabi nga ng mga matatanda, kapag lagi natutulog ay mabilis lumaki ang mga bata, o di ba? Ewan ko po ba mga mare, siguro ako lang po talaga yung tao na pagising sa umaga. Hindi naman po sa umagang umaga, yung tipong mga 12 hours na pong nakakalipas o kaya 14 hours na nga pagkain simula sa hagabi. Ay gusto ko po talaga sa umaga ay kakain po ako ng almusal. Kahit po sa tanghalian ay medyo malate po ako ng kain. Basta ang pinaka-importante po talaga sa akin ay yung kakain po ako ng almusal. Pagkatapos po ng 14 hours na aking pagkain simula sa gabi hanggang umaga, binibilang ko po talaga. At syempre habang kumakain po kami, ito nga po ang kwentuhan. Hindi po talaga mawala yan ang kwentuhan habang kumakain. Syempre inom-inom ng kape si Inday habang nakikipagkwentuhan sa lamesa. Ako po talaga ituwang-tuwa sa ganyan. Habang nag-aalmusal ka, nagkakape ka, tapos nakikipagkwentuhan ka, may konting tawanan, may konting kumustahan. Ayan po talaga ang pinaka-paborito ko po sa lahat sa umaga kapag kumakain po ako. Syempre sa maghapon, sa magdamag, kung anong mga nangyari, kung anong mga naging kwentuhan, kung ano na pag-usapan, ganyan po. Kumbaga, pag-uusapan ulit sa umaga, tapos may konting tawanan na. Para po kasi sa akin, parang yun ang umpisa ng good vibes sa umaga. Siyempre, umpisahan po natin ng masaya, ng kwentuhan bago po tayo magtrabaho. At ganoon po talaga kapag nagtatrabaho, siyempre yung maghapon na po iyon, ay talaga nasa oras na po talaga ang inyong time, ang inyong focus sa sarili. Kaya pag mga ganyan pa po na kumakain ay sulit-sulitin na po natin ang ating pakikipag-usap, pakikipagkwentuhan at pakikipagtawanan sa mga taong nakasama mo sa loob ng bahay. Pati pa nga po syempre ang mga kapatid ko, kwentuhan din po, tinatanong ko din po dahil syempre minsan sa kanila din po nagme-message, sa kanila din po tumatawag. Lalo na po yung ate kong nasa Cavite, ganun po yun. Talagang hindi po yan masyadong tumatawag sa akin. Pero dito po sa mga kasama ko sa bahay, ay dyan po siya tumatawag at nakikipag-video call pa nga po. At dahil tapos na nga si Inday mag-almusal, ayan na nga po. Thank you Lord po sa pagkain. At paglabas ko nga po ng bahay, ito nga po yung nakita ko pagkatapos ko nga po mag-almusal. Meron po kaming gabi, dahon ng gabi, tsaka tangkay ng gabi. Nagugulayin daw po ito ng kapatid ko. Abay, masarap po talagang gulay yan, lalo na kapag sasahugan po natin. At pagdating nga po ng tanghali, lumabas si Inday at bibili ng pagkain ng aso at saka pusa. Yan nga po yung binibili ko pong bigas para po sa aso namin. Medyo nagmahal na nga po ng konti, pati pong pagkain ng aso. Pero maalsa naman po yan at saka ang sabi ko nga po sa inyo, dati sa nakaraang vlog ko, ang mga aso po namin ay nagsisilbi security guard po ng aming bahay dito po sa akin. At syempre dumiretso ang inyong Inday sa palengke. Ayan nga po si Yorme, may dalang ulam. At syempre si Inday, ang dala niya lang ay mais, ang kanyang binili sa palengke at saka cellphone. O ayan, samantalang si Yorme, yun yung ulam namin. At pagdating ko nga po ng bahay, ayan nga po, piniperito na nga po ni Modra ang patatas. At syempre sa kabilang kala naman po, andyan po yung ating adobong ating manok na tinimplahan na po. Ayan, sinalang niya nga po muna yung manok at meron na po yung toyo, suka, bawang, pamintang buo, ayan. At pagkatapos nga po yan, ang gagawin niya po sa kanyang pagluluto ng adobong manok ay medyo may kakaibang twist. Ay sa kanya lang po yan pinirito. Alam niyo po ang Inday kapag nagluluto ay piniperito ko po muna ang manok bago ko po timplahan. Pero ito naman po si Modra, ang kanyang pagluluto ay kakaiba. Medyo nilagyan niya nga po ng konting twist kasi nga po mas masarap daw po yung ganitong luto, sabi niya.
Tinimplahan niya nga po muna doon sa kaldero ang manok at pagkatapos po nung medyo luto-luto na po yung manok, ayan po ay kanyang pinirito. Ayan nga po, flex ko lang po ang aking patatas. Ayan, sa kanya po yan ipiprito lahat ng manok. Ayan, kinukuha niya pa nga po doon sa kaldero, medyo naka-open pa nga po ang aming gas. Ayan, medyo naparami nga po ang sabaw at ayan na nga po, inahango na nga po niya ang first batch ng kanyang pagpiprito. Kakaiba to si Modra magluto ng adobo. Talaga marunong talaga siya magluto. Hindi kagaya ni Inday na tsansa-tsansa, tsamba-tsamba lang ang pagluluto ni Inday sa ulam dito sa bahay. Pero wala silang choice. Kundi nga po kainin ang aking mga niluluto. Ayan na nga po ang pangalawang batch ng kanyang pagluluto ay kanyang pagpiprito. O, diba? Flex ko lang to si Modra. Kumusta naman Modra ang damit mo? Ay bagong ligo nga po si Modra at pagkatapos siyang nagluluto dahil busy po si Inday sa trabaho. Kaya sabi ko siya na lang po muna ang magluto. Ay pag hindi naman po busy si Inday, ako naman po ang nasa kusina na nagluluto. O ayan na nga po, ayan, nilalagay niya na nga po lahat. At syempre, tinakpan niya nga lang po muna para iwas talsik po ang kanyang pagpiprito. Dahil tumatalsik nga po yung manok habang naglalagay po siya sa kawali. At ayan na nga po ang pangatlong batch ng kanyang pagluluto, pagpiprito, ayan. Ay medyo na parami-rami po yata ang aming pagpiprito. At ito na nga po, pagkatapos sa pagpiprito, ibabalik niya po ulit yan sa kaldero. Ayan, yung katas nga po pala ng manok ng kanyang pinagligaan ay hindi na po niya inalis. Kumbaga dyan na rin po niya yan lulutuin. At di po ba? Talagang kakaiba po kanya pagluluto. Sobrang gagayahin ko po talaga ito kapag ako po ay nagluto ng adobo. Kasi medyo may crunchy po yung manok at masarap po iyon. Di po ba? At syempre, ayan na nga po yung ating adobong manok. Ayan, masarap po ang kainan nito. Maraming kanin nga pong mauubos. At syempre, nilagyan niya nga po niya ng konting toyo. At ito na nga po mga mare. Kain na nga po tayo. Kakain na po si Inday dito po sa loob ng kanyang office. At syempre, pagdating ko sa lamesa, paano nga po pala tayo nito kakain? Dahil yung alaga ko ay nasa lamesa. Nakita nyo naman po ang ganda ng higa niya sa ibabaw ng lamesa ko. Ayan, diba? Talagang ganun. Ito talagang alaga ko. At pagdating nga po ng hapon, syempre si Inday, pumunta nga po pala ng Tanay. Bibili nga po pala ako ng ulam. Kaya sabi ko, tapos na naman ang trabaho sa maghapon, ay makabili nga po ng ulam. Flex ko lang po yung pinaglibingan po ng nanay ko noong 2003. Diyan nga po pala nilibing ang nanay ko sa gilid lang po ng kalsada. Plus syempre wala naman po kayong budget ng pang private po. At ito nga po, pagdating nga po ng gabi, ito nga pong biniling ulam ay ang galunggong. Ang paborito ko pong ulam sa gabi, ang paksiw na galunggong na may kasama pong talong. Ayan na nga po, kumakain na po mga pamangking ko at saka yung adobo dahil hindi nga po naubos. At pagdating ko nga po ng bahay, pagkatapos po namin kumain ng hapunan, eto nga po ang inyong Inday, tinuturo ko nga po yung nilabang ko, ayan, tapos na po ako magsabon. At ayun nga po yung alaga ko, naka-live po ako dyan, pero yung alaga ko pong pusa, ayan, nakaharap po siya sa cellphone sa aking pagla-live. Ayan nga po yung alaga ko, flex ko lang po sa inyo. Kapag ako po nagla-live, talagang umaharap po yan sa camera. Ewan ko po ba, tinitingnan niya po ang sarili niya sa camera. Parang kinakausap niya sarili niya sa camera. Ayan, ganyan po ang ginagawa niya. Kaya lahat po ng live ko, kung mapapansin nyo, nandoon po talaga yan, diba? Talagang kakaiba po ang alaga ko. Akala mo talaga tao siya. Ayan, hinaharangan niya talaga yung cellphone. Nakita nyo naman po habang ang inyong Inday naglalaba. At syempre, fast forward po tayo. Kinabukasan niya po. Ito nga po, pumunta po ako ng Tanay ulit. At syempre, medyo magkape-kape po muna tayo. Mainit na kape. Ayan, ang aking in-order ay napakasarap po. At saka ayan, yung mga pagkain po na isda lang naman po, danggit, ganyan. Flex ko lang po yung aking mga in-order na pagkain sa gumawa po nito. Ay maraming salamat po. Talaga napakasarap po na luto nyo. Ayan nga po yung aking in-order lang. May itlog, syempre. Ayan nga po, may kape, may chocolate. At syempre may carbonara po tayo kaysa magluto. At ito na nga po, ayan na nga po si Roberta. Flex ko lang po si Roberta. Ayan, kumukuha nga po pala ng nursing yan si Roberta. At syempre dahil nandyan din po si Tikling. Ayan, hindi pwede mawala si Tikling. Medyo late nga pong dumating yan si Tikling. Ayan po si Luisito. Ayan, bagong gising ko nga lang po yung dalawang yan. Wala pa po mga ligo ang mga yan. Pare-pareho naman po kami, walang mga ligo pa na nagpunta po dyan. Ganun po talaga. Ayan, ano ko nga na po sa kanila, talagang tuwang-tuwa po talaga ako. Napakasarap po sa pakaramdam kapag nakakasama ko po itong dalawa na kumain, itong tatlong kumain po sa harap ng lamesa. Ay talaga naman walang pagsidlan ng aking kaligayahan kapag nakakasama ko po itong tatlong kumain.
Ayan, yan po yung mga kanilang mga in-order. Ay, nag-hi pa nga po si Roberta, hi daw po. Ayan, ito naman si Luisito, talagang pagdating sa gadget, dahil may oras nga po ang kanya paggamit ng gadget ng nanay niya, pinagbabawalan po siya, kaya ayan. Ngayon wala po siyang bawal-bawal dahil nasa labas po siya. Isang oras lang po binibigay sa kanya, 1 to 2 hours lang po paggamit ng gadget at pinaglalaro na po siya. Kagaya po sa mga normal na bata dati na mga walang gadget, kaya ganyan po ang ginagawa sa kanya. Kaya pag nakakahawak po ng gadget, ayan, hindi po mawalay-walay sa kanya. Ayan, dahil kumakain ng nanay, ayan, mahay-hay pa si Tikling. Ayan, si Tikling nga po pala ay kumukuha po yan ng education. Ayan po si Yormis, nakadalawang kanin po yan si Yormi. Gutom na gutom po talaga si Yormi nung time na yan. Lord, maraming salamat po sa lahat po ng biyaya na binibigay niyo po sa amin at lalong-lalo na po nakasama ko po itong tatlo dito po sa lamesa na aking po kinakainan ngayon. Sana wag po kayong magsawa, bigyan ng biyaya ang aking pamilya at ang aking paghahanap buhay.